Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, si Brad Eli, noong araw, nung kami magkasama sa radyo television, ang stand ni Brad Eli, yung baha sa panahon ni Noe ay pangbuong mundo. Global flood. Pero nung si Brad Eli po'y mag-abroad at nakadebate niya yung sa Revelation TV, yung Dr. Grady, ang stand ni Brad Eli sa debate, yung baha sa panahon ni Noe ay local flood na lang. Bigla pong nagbago si Brad Eli Soriano ng kanyang stand doon sa baha sa panahon ni Noe. Samantalang from 1980, 1990, year 2000, magkasama na kami sa programa sa radyo television. Ang tinitindigan ni Brad Eli, yung Noah's flood ay global flood, worldwide flood. Pero nung mag-abroad na si Brad Eli noong 2005 ng December, noong siya may makaharap siyang pastor sa Amerika na si Dr. Grady doon sa programang Revelation TV. Ang stand na ni Brad Eli, yung baha sa panahon ni Noe ay local flood na lang, hindi na global flood. Firstlings of his flock, it will be illogical for Abel to be keeping herds of animals that he will not benefit from. Now, what Dr. Grady said that billions and billions of years is not true about the age of the earth, because he is always mixing up things. Never did I claim in your program that humans are billions of years on earth. Never. What I'm saying is that I believe in scientific findings that allows billions of years of the earth, the age of the earth, but not humanity. I never said that. You can scan all our previous conversation. But Dr. Grady is mixing things up. He is confusing the public. I never said that. Okay, now, let me put... He said that... One question Adam to you, Brother and Eve Eli. were there. We're running out of time. Brother please, Eli, there was something you said earlier on which I'd like to clarify with you. You were saying that in your estimation, that even something like 35,000 years ago, man has been in existence. And if at the time of the flood, which we believe is an earth-wide flood, surely there would have been a tremendous amount of the population that would have been destroyed by the flood. You'd have fossil records. You'd have millions and billions of evidence of human life before the flood coming to the surface at some stage. And we don't have those numbers, do we, Dr. Grady? Well, the fact of the matter is we don't. We can have the entire population with a very small growth rate in only 4,500 years. The real question is that if, of course, people had been around for thousands of generations, where is the evidence? It doesn't exist. The Mayan culture is very obviously post-flood, not pre-flood. The flood was 4,350 years ago. The Bible is quite specific about that. And the Mayan civilization did not exist 35,000 years ago because there wasn't 35,000 years ago. Now, Brother Eli, I did not accuse you of saying people have been around for billions of years. I said you believe in billions of years. But the fact of the matter is the scientists that you claim to follow have absolutely zero proof for that. That is made up in their own imagination. The fact of the matter is that radiometric dating processes don't work, that, in fact, they use fossils to date rocks and rocks to date fossils. It's circular reasoning that is self-serving, and they make up millions and billions of years out of their own imagination. Yet you choose to believe these people who are most assuredly, in many cases, not Christians, but certainly what you're doing is you're taking secular scientists and putting it above the Bible. You're putting secular scientists above God. I think that's a gross mistake. And I want to reiterate that when I said you had an ad hominem attack against me, you said I was the only scientist who believed in young creation. Well, as I said before, there are tens of thousands of scientists and science teachers around the world who believe in a young earth, young universe for good scientific reasons. You really need to take a look at the argument from geochronometers proving that, in fact, the earth and the universe are quite young, that the millions and billions of years never happened. There really is a way of looking at the Bible from a creation standpoint and realizing it is young, both biblically and scientifically. Okay. Dr. Grady, we've got 1 minute each.
before the end of this program. Doon, natalo si Brad Eli ni Dr. Grady dyan sa paksa na yan na worldwide flood, global flood, yung baha sa panahon ni Noe. Meron kasi silang claim na si Brad Eli, best debater, champion debater. Wala raw tumalo kay Brad Eli sa debate. Hindi ho totoo yon. Diyan po sa binabanggit kong naging debate ni Brad Eli kay Dr. Grady. Talo siya ron. Napahiya si Brad Eli doon. Silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Nung nadidinig ko yan, nung nandun pa ako, sabi ko, hindi ako sang-ayon na ang turo ay pabago-bago, paiba-iba. Kasi pinaunawa naman ng Holy Spirit, nung basahin ko yung talata, ay pa hindi pala ako mga Kristiyano ang tinutukoy. Diyan sa talata, yan pala ako yung mga Israelita. Hindi mga Kristiyano yan. Sabi ni Brother Eric Lingad, parang bawal umutang ngayon. Bukas, pwede na. Ganun ba? Yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sabi ko, hindi pwede mga Kristiyano ang tinutukoy dyan sa Isayas 29-24 kasi ang mga Kristiyano po kasi ay may patnubay ng Espiritu Santo. Kaya hindi pwedeng magkamali. Juan 16:13. Basahin natin mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang nakasulat. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hello? Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Dito, ang tinutukoy ay mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, pinapatnubayan ng Espiritu ng katotohanan, ng Espiritu Santo. Pag nasa iyo ang Espiritu Santo, papatnubayan ka ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Hindi ka magkakamali. Amen? Naintindihan po ba natin, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka ikaw ay Kristiyano, nasa iyo Holy Spirit, paano kang magkakamali sa mga salita ng Diyos sa Biblia na binabasa mo? Paano ka magkakamali sa pagkaunawa? Nasa iyo Holy Spirit. Si Brad Eli, kaya nakitaan ko na mali-mali ang kanyang tinuturo, pabago-bago, nagkokontra-kontrahan na, kasi walang Holy Spirit si Brad Eli. Kung na kay Brad Eli ang Holy Spirit, hindi dapat ang kanyang turo, aral, pabago-bago. Nagko-kontra-kontra, kagaya nga po nung nabanggit ko, 1980, 1990, 2000, ang turo ni Brad Eli, yung baha sa panahon ni Noe, pang buong mundo. Nung mag-abroad siya ng 2005, ang turo ni Brad Eli sa baha sa panahon ni Noe, local flood na lang. Naloko na. Makikita na walang Holy Spirit si Brad Eli. Ngayon kung si Brad Eli walang Holy Spirit, si KDR pa ang magkaroon ng Holy Spirit. Mag-isip-isip yung mga nandyang mga fanatics. Si Brad Eli nga na hinahangaan ng iba na maraming kabisadong talata sa Biblia. Sumasagot si Brad Eli ng mga tanong dahil maraming kabisadong talata sa Biblia si Brad Eli. Wala naman palang Holy Spirit si Brad Eli. Ngayon, si KDR ang magkaroon pa ng Holy Spirit. Si KDR nga, hindi nga nagbabasa ng Biblia. Walang alam sa Biblia si KDR. Siya pa magka-Holy Spirit. Ewan ko sa inyo. Sige po, isipin niyo po yung sinasabi ni Brother Willie. Umalis na yata ang Holy Spirit kay Bes dahil nagka-interes sa pagpapayaman. I beg to disagree po. I beg. Pasensya na po, hindi ako sang-ayon kay Liz N. Kailanman po hindi nagkaroon ng Holy Spirit si Brad Eli.
Yan po yung tanong ni Tepsi Tups. Alam po ninyo yung tanong na yan, mula pa po nung 2010 hanggang ngayon, yan pa rin ang tinatanong. Kung ako po ay dating miyembro ng dating daan at ano ang dahilan kaya ako umalis at kailan ako umalis. Siguro siya po'y bago lang, bagong viewer. Kaya hindi pa po niya napakinggan yung ating sagot. Halos lahat po ng narito sa programa, alam na po yung sagot diyan sa tinatanong sa atin ni Tepsi Tups. Tama po ba ako sa ating mga kapatid sa Facebook at YouTube, yung mga ka-Bible study natin, maraming beses ko na po itong sinagot. At pero sasagutin pa rin natin na ngayong gabi na para sa kapakinabangan ni Tepsi Tups at ng iba pang mga bagong mga nanonood, nakikinig sa ating programa. Nasa libro na rin po yan, doon sa Pinoy Walking Bible na ating libro. Kaya yan ay akin na rin pong ipinalagay sa libro, pinasulat, para nga po yung katanungan na yan ay masagot na rin noong mga makakabasa po ng libro. 1990, June 12, nang ako po ay naging miyembro ng ang dating daan noong 1990. Kilala po sa tawag na ang dating daan kasi yun po yung pamagat ng programa sa radyo telebisyon ni Brad Eli Soriano, ang dating daan. Pero ang pangalan po ng iglesia, yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission noong 1990, ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Yun po yung rehistradong pangalan noong grupo ni Brad Eli Soriano. Yung ang dating daan, yun po yung pamagat ng programa sa radyo telebisyon. Para lang po maintindihan ng ating mga viewers sa Facebook at YouTube. 1980 kasi, yung umpisan ng programang ang dating daan sa radyo. At yan nga po ay namayagpag. 1980, 1990s, year 2000, hanggang 2021. Doon po natapos yung ang dating daan noong year 2021 nang pumanaw na si Brad Eli Soriano. Kaya nga po, pagkatapos ng 2021, wala na pong ang dating daan. Tama po ba? Meron pa po ba kayong nakikitang mga karatula, signage, signboard, ang dating daan? Nung araw po kasi, lalo ng mga 1990s, nagbigay ng order si Brad Eli Soriano na dapat lahat ng local coordinating center maglalagay ng karatula ang dating daan para daw ang mga tao madaling mapuntahan yung mga coordinating center, mga lokal. Kasi yun nga ang kilala dahil may programa sa radyo telebisyon. O kaya yun nga po ang mga makikita na mga karatula, signboard sa mga coordinating center, sa mga lokal, dahil yun nga yung utos ni Brad Eli. Pero nang siya po'y umanaw noong 2021, wala na po. Di na nila ginagamit ang dating daan. MCGI na. At alam na po natin ang dahilan, kaya ayaw na pong gamitin ang dating daan. Iniwan na po yan ni KDR. Bakit po? Kasi hindi na po niya kayang panindigan pa yung ang dating daan. Dahil mahihirapan na siyang yan ay idepensa. Naipaglingkod ko na po yung tungkol sa ang dating daan. Wala yan sa Jeremias 6:16. Walang nakasulat na ang dating daan sa Jeremias 6:16. Ang nakasulat, ang mabuting daan. Diyan pa lang ay sablay na si Brad Eli. Yung ginamit niyang Jeremias 6:16, wala namang ang dating daan doon. Ang nakasulat, ang mabuting daan. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. O saan dapat lumakad
ang mga tao ayon sa sinasabi ng Panginoon sa ang mabuting daan. Amen. Meron po bang ang dating daan sa Jeremias 6:16? Aldrin Ruetas, meron bang ang dating daan sa Jeremias 6:16? Ang mabuting daan ang nakasulat. Yung ang dating daan, nasa Job 22:15. O eto, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? O yan ang yang letra por letrang ang dating daan nasa Job 22:15. O yan ang dapat nating makita. Hindi pwedeng ang dating daan ay nasa Jeremias 6:16. Ang nasa Jeremias 6:16 ang mabuting daan. At yan nga ang itinataguyod ni Brother Willie. Kita niyo po yung ating pamagat ng programa, ang mabuting daan. Jeremias 6:16. Ang mabuting daan, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Ang kapahingahan ng kaluluwa, nasa Panginoong Hesukristo. Kaya siya ang mabuting daan. Si Jesus Christ ang mabuting daan. Amen. Ang dating daan, yan po yung mga nilubog sa baha sa panahon ni Noe. Masasamang tao na mga nilipol ng Diyos sa pamamagitan ng malaking baha, yung bahang gunaw, worldwide flood. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, si Brad Eli, noong araw, nung kami magkasama sa radyo television, ang stud ni Brad Eli, yung baha sa panahon ni Noe ay pangbuong mundo. Global flood. Pero nung si Brad Eli po'y mag-abroad at nakadebate niya yung sa Revelation TV. Hanapin niyo na lang po sa YouTube. Yung Dr. Grady. Ang stand ni Brad Eli sa debate, yung paha sa panahon ni Noe ay local flood na lang. Bigla pong nagbago si Brad Eli Soriano ng kanyang stand doon sa baha sa panahon ni Noe. Samantalang from 1980, 1990, year 2000, magkasama na kami sa programa sa radyo television. Ang tinitindigan ni Brad Eli, yung Noah's flood ay global flood, worldwide flood. Pero nung mag-abroad na si Brad Eli noong 2005 ng December, noong siya may makaharap siyang pastor sa Amerika na si Dr. Grady doon sa programang Revelation TV. Ang stand na ni Brad Eli, yung baha sa panahon ni Noe ay local flood na lang, hindi na global flood. Doon natalo si Brad Eli ni Dr. Grady diyan sa paksa na yan na worldwide flood, global flood, yung baha sa panahon ni Noe. Hanapin nyo na lang po sa YouTube kung hindi pa na ipapatanggal ng mga fanatics. No? Kasi ayaw nilang nandyan sa YouTube yung video na yan eh. Meron kasi silang claim na si Brad Eli, best debater, champion debater. Wala raw tumalo kay Brad Eli sa debate. Hindi ho totoo yun. Diyan po sa binabanggit kong naging debate ni Brad Eli kay Dr. Grady. Talo siya ron. Napahiya si Brad Eli doon. Kasi ang sinasabi ni Brad Eli, local flood na lang eh. Doon lang sa lugar ni Noe, nagkaroon ng baha. Ayan. Brother Eric, meron ka po bang link? Pakibigay na lang, yung link ng debate para yan yung aking patunay na hindi ako gumagawa ng ng imbento, ng katha. Panoorin nyo yung video na yan, makikita nyo naipit si Brad Eli doon. Kaya hindi na nga siya nakaulit doon eh. Doon sa programa na Revelation TV, hindi na siya nakabalik doon kasi unang salang pa lang ni Brad Eli, nakaharap niya yung si Pastor Grady, talo si Brad Eli doon. Pero sa mga fanatics, si Brad Eli panalo. Nilipol ng Diyos yung masasamang tao. Sila nga yung tinutukoy na ang dating daan sa Job 22:15 hanggang
16. O ngayon, tuloy po tayo sa ating sinasagot na tanong. Ako po ay naging miyembro noong samahan na yan na kilala sa tawag na Ang Dating Daan, grupo ni Brad Eli noong 1990. Kaya lang, ako po ay hanggang 2009 lang naging miyembro, naging manggagawa, naging tagabasa ni Brad Eli sa programa sa radyo television. Pagdating ng 2009, ako ay nag-exit na. Yung tanong ipakita natin na may sinasagot akong tanong. Para kung may papasok dito na fanatics, alam niya na may sinasagot akong tanong. Okay? Ganon ang gawin natin. Para may pumasok man, hindi mag-iisip na ako ay inaatake ko lang si Brad Eli, inaatake ko lang ang MCGI. Kasi wala na nga ang dating daan ngayon, MCGI na ang ginagamit. Ngayon, bakit ako umalis? Diyan sa grupo na yan ni Brad Eli noong 2009, 19 na taon ako sa ang dating daan, MCGI. Kasi kaya po ako umalis. May nakita na akong mga problema kay Brad Eli sa mga tinuturo niya. Lilinawin ko lang po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang dahilan po ng aking pag-alis, pag-exit sa ang dating daan MCGI, dahil po sa mga maling mga tinuturo ni Brad Eli, mga maling aral tungkol sa doktrina. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Doon po sa aking libro, Digmaan ng Doktrina. Yun po yung pamagat noong kapitulo na yon. Chapter, Digmaan ng Doktrina. Mga chapter 23 yan, kung di ako nagkakamali. Nandoon po sa libro yung mga tinutulang ko mga maling turo ni Brad Eli. Ang dahilan, kaya ako umalis, iniwan ko ang dating daan ng MCGI, nakakita ko ng mga mali-maling turo ni Brad Eli Soriano. Hindi ko na ho natiis yung ginagawa ni Brad Eli na nagbabago-bago siya ng turo, nagbabago-bago ng paliwanag, at ang gagamiting talata ni Brad Eli para i-justify yung kanyang pabago-bagong turo, yung silang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Hello! Kabanata 23, Digmaan ng mga Doktrina. Tama talaga, natatandaan ko pa. Nagtatanong ako sa mga ka-Bible study, walang sumagot Yung mga maling turo ni Brad Eli Soriano na aking tinutulan. Marami po. Isa dyan yung silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Hindi ko po sinasang-ayunan yung palusot ni Brad Eli na kaya daw may pagbabago sa turo, may pagbabago sa paliwanag, natutupad daw yung hula. Sa Isaias 29:24, silang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Tapos ang madalas sinasabi ni Brad Eli, kasi mali si Nicolas Perez. Mali unawa ng kapatid na Perez. Hello! Meron po bang nakakatanda sa mga kasama natin na ganun nga ang madalas sabihin ni Brad Eli sa kapatiran? Mga kapatid, salamat sa Diyos. Yung maling na ituro ng kapatid na Perez, ngayon ay nauunawaan natin yung tamang unawa dahil muling natupad sa ating kalagitnaan. Ang hula, sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Palakpakan ng mga fanatics. Attorney Lingad, baka pwede kang sumagot dyan. Sino pa yung mga nanggaling sa MCGI ang dating daan na pamilyar po dyan sa hula na yan na silang namamali sa diwa? Darating sa pagkaunawa. Pasalamat. Magsasalta si Brad Eli tapos tatawagin yung Army Policarpio. Kapatid na Army, patotohanan mo na si kapatid na Nicolas Perez ang nagturo sa atin yan noong araw
Magsasalita naman yung Army Policarpio. Opo, kapatid na Eli. Ang kapatid na Perez nga po ang nagturo niya at ang paliwanag niya, ganito, ganyan. Eto, kapatid na Arme. Eto ang hula. Muling natupad. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Nung nadidinig ko yan, nung nandun pa ako, sabi ko, hindi ako sang-ayon na ang turo ay pabago-bago, paiba-iba. Kasi pinaunawa naman ng Holy Spirit, nung basahin ko yung talata, ay ba hindi pala ako mga Kristiyano ang tinutukoy diyan sa talata. Yan pala ako yung mga Israelita. Hindi mga Kristiyano yan. Sabi ni Brother Eric Lingad, parang bawal umutang ngayon. Bukas, pwede na. Ganun ba? Yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sabi ko, hindi pwede mga Kristiyano ang tinutukoy dyan sa Isayas 29-24 kasi ang mga Kristiyano po kasi ay may patnubay ng Espiritu Santo. Kaya hindi pwedeng magkamali. Juan 16:13. Basahin natin mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang nakasulat. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hello? Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Dito, ang tinutukoy ay mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, pinapatnubayan ng Espiritu ng katotohanan, ng Espiritu Santo. Pag nasa iyo ang Espiritu Santo, papatnubayan ka ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Hindi ka magkakamali. Amen? Naintindihan po ba natin, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka ikaw ay Kristiyano, nasa iyo Holy Spirit, paano kang magkakamali sa mga salita ng Diyos sa Biblia na binabasa mo? Paano ka magkakamali sa pagkaunawa? Nasa iyo Holy Spirit. Si Bradley, kaya nakitaan ko na mali-mali ang kanyang tinuturo, pabago-bago, nagkokontra-kontrahan na, kasi walang Holy Spirit si Bradley. Kung na kay Brad Eli ang Holy Spirit, hindi dapat ang kanyang turo, aral, pabago-bago. Nagko-kontra-kontra, kagaya nga po nung nabanggit ko, 1980, 1990, 2000, ang turo ni Brad Eli, yung bahasa panahon ni Noe, pang buong mundo. Nung mag-abroad siya ng 2005, ang turo ni Brad Eli sa bahasa panahon ni Noe, local flood na lang. Naloko na. Makikita na walang Holy Spirit si Brad Eli. Ngayon, kung si Brad Eli walang Holy Spirit, si KDR pa ang magkaroon ng Holy Spirit. Mag-isip-isip yung mga nandyang mga fanatics. Si Brad Eli nga na hinahangaan ng iba na maraming kabisadong talata sa Biblia. Sumasagot si Brad Eli ng mga tanong dahil maraming kabisadong talata sa Biblia si Brad Eli. Wala naman palang Holy Spirit si Brad Eli. Ngayon, si KDR ang magkaroon pa ng Holy Spirit. Si KDR nga, hindi nga nagbabasa ng Biblia. Walang alam sa Biblia si KDR. Siya pa magka-Holy Spirit. Ewan ko sa inyo. Sige po, isipin niyo po yung sinasabi ni Brother Willie. Umalis na yata ang Holy Spirit kay Bes dahil nagka-interes sa pagpapayaman. I beg to disagree po. I beg. Pasensya na po, hindi ako sang-ayon kay Liz N. Kailanman po hindi nagkaroon ng Holy Spirit si Brad Eli.